point number 1, the blessing of peace. Ang unang pagpapala na dinadala ng panalangin sa mag-asawa ay ang pagpapala ng kapayapaan. Kaya sa lahat ng mga mag-asawang walang kapayapaan, lagi na lang bangayan, sigawan, awayan, alitan, sumbatan. Ba't hindi niyo subukang manalangin sabay at lumuhod ng sabay? Because the first blessing of prayer is the blessing of peace. Philippians 4, verse 6 to 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Ang unang biyaya ng pagpapala kapag ang mag-asawa'y sabay na lumuhod sa panalangin ay ang biyaya ng kapayapaan. Worry weight us down, but prayer lifts us up. Alam niyo, kapag ang mag-asawa sabay na lumuhod manalangin, lakat ng alalahanin ay tinatanggal ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin, sila'y inaangat ng Diyos. When we surrender our burdens to God in prayer, God replaces our worries, our anxieties with God's supernatural peace that surpasses all understanding. Na kahit may pandemic, kahit may baha, kahit may bagyo, kahit may kalamidad, kapag sabay na nanalangin at lumuhod ang mag-asawa sa panalangin, nagkakaroon siya ng isang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng mundo. Na nagkakagulo ng mundo, nagpapanik na ang mundo. Ang mag-asawang nananalangin mapayapa. Why? Because the peace of God will guard their hearts and mind in Christ Jesus. So ang challenge sa bawat mag-asawa, choose to be a peacemaker, not to be a troublemaker in our marriage. Kaya kapag dumadating ng dilubyo, dumadating ng baha, dumadating ng bagyo, dumadating ng end of the world, ang mga bayarin, instead na magpanik, instead na magwala, instead na maging violente at manisi, ba't hindi tayo manalangin? So the first blessing of prayer is the blessing of peace. Number 2,